Domingo, kini nga Domingo, ang tanan magsab mag-ingon, God bless you, Pastor Sloan. Pastor Dom. Pastor Dom pala. Amen. God is good. Amen. Salamat po. Pagka nabanggit kasi Pastor Dom, kinikinig ako eh. Pastor Dom. Parang nai-inspire ako pagka narinig yung pangalan niya. Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Mga kapatid, pagkatapos po ng kain, pagkatapos nga po ng kainan, mga kapatid, mayroon po tayo mga putiman. Hallelujah! So, mahirap naman po pagkatapos ng ating pagkain sa spiritual, ay kagad-agad magkaroon tayo ng baptism. Medyo ang iba gutom ng mga kapatid. Kaya right after lunch, proceed mo tayo doon sa baptistry dahil ganapin po natin ang isang halimbawa ng ating Panginoon nung siya nandito pa po sa lupa na siya po ang lumato ng kasalanan, ngunit ipinakita niya sa kanyang mga nilalang na dapat ang lahat na nakakaalam ang mabuti at masama kailangan mapatawad ang kanyang mga kasalanan sapagkat guilty po tayong lahat. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po ay nagkasala. At ang tanging paraan para mabura, mawala yung ating kasalanan at magkaroon ng bisa ang dugo ng ating Panginoon ay sa pamamagitan po ng bautismo. Palakpakan po natin ang Nalangin po tayo mga kapatid na harinawa sa biyaya at tulong ng Panginoon. Kung hindi man monthly mga kapatid, at least mayroon tayong i-pray natin sa Panginoon na may tumanggap sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sama-sama natin dalhin sa trono ng biyaya ng Panginoon mga kapatid na marami pong tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan mga kapatid. Hallelujah! So wala pagtatagal na gusto kong dalhin ang mga salita ng Diyos mga kapatid. Kung hindi man natin matapos ang message na ito, meron pa namang gagili sa susunod na linggo, ipagpatuloy po natin mga kapatid kung ano po ang ating katayuan o kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Sevenfold. Yung tinatawag na sevenfold is standing before God. So, tignan natin kung ano po talaga yung ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Tumayo po tayo sandali mga kapatid. Hilingin po natin ang anointing, ang divine wisdom ng ating Panginoon upang sa gayon kahit maiksi lang, mga kapatid, nawa ito po ay maisulat sa tapyas ng ating mga puso, makintal sa ating mga kaisipan upang ito po ang magiging gabay at taglaw natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, nagmamakaamo po kami dahil kayo po ang daluyan ng lahat ng kaalaman at karunungan. Ngayon, Panginoon, ikaw nawa ang mangusap sa bawat puso na naririto. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng liwanag upang mamuhay kami, Panginoon, ng ayon po sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil sa ganang amin, hindi po namin kayang mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ngunit sa pamamagitan ng iyong mga salita, ito po ang magbibigay sa amin ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang hamon at anumang kagagawan ng kaaway para kami ilayo sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin sa mga sandali ito. Ito po ang aming pakiusap at pananalangin. In Jesus' mighty name. One more time, let us worship the name of the Lord, the name which is above every name.
Malaya na po kayo maupo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ano po ba ang ating katayuan o kalagayan sa harapan ng ating Panginoon? Kaya napakalaga po na magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Diyos. At isa sa pamamaraan ng Panginoon upang tayo po mga kapatid ay maiugnay, magkaroon po ng access, communication sa ating Panginoon. Una, sinabi ng banal na kasulatan, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Ito po ang unang hakbang o kalagayan ng isang tao mga kapatid na naniwala, sumampalataya sa ating Panginoon at tinanggap niya ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Siya po ay naging anak ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Sabi nga po sa John 1:8, 1:12, for as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Binigyan po tayo at pinagkalooban niyo po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ito po mga kapatid na titulo ang maganda sa mga taong nawalay, sa mga taong kinahabagan ng ating Panginoon at siya po ay naiugnay muli, nanumbalik sa presensya ng ating Panginoon. Ito ang ating napakalaking pribilyo mga kapatid na tayo po ay tawaging anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid kung ano pong napakagandang kapalaran na naghihintay sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga po mga kapatid sa 1 John chapter 3 verses 1 and 2, ang sabi po ron, Beloved, now we are the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Tingnan niyo po mga kapatid, napakaganda po ang ating kinabukasan mga kapatid. Meron pong inihanda ang ating Panginoon na napakagandang kinabukasan, sabihin na natin, dahil makakapiling natin one of these days ang ating Panginoon. Ano sabi ni John mga kapatid? Napakapalad yung mga taong bagamat hindi nila ako nakita, minahal ako, bagamat hindi nila ako nasilayan, sila'y sumampalataya sa akin. Kaya napakapalad, sabi ng isang apostol mga kapatid, yung mga taong naniwala, inibig ang Panginoon, hindi man nila nakita, hindi man nila nasilayan, hindi man nila nakapiling, ngunit sila'y naniniwala. Katulad mga kapatid, nung ang Panginoon po ay nagpakita sa kanyang mga alagad, si Tomas po mga kapatid wala doon. Kaya nung sabi ng Panginoon, kapayapaan ang nasa inyo. Tapos mga kapatid, nakita, nasaksihan ng mga disipulo maliban kay Tomas. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Tomas mga kapatid, ibinalita ng mga alagad na rito nakita namin, kapiling namin ang Panginoon. Sabi ni Tomas, nako hindi ako naniniwala. Datapwat, kung makita ko ang pinagpakuan ng kanyang daliri at yung sinibat yung kanyang tagiliran, ako'y maniniwala. Ngunit karakadakan, sabi ng banal na kasulatan, kapayapaan ang nasa inyo. Halika ika, Tomas. Biglaan mga kapatid, nagpakita ang Panginoon. Idaiti mo ang iyong kamay. Pag naiti niya mga kapatid, siya nga ang Panginoon niya. Kaya anong confession ni Tomas? Panginoon at Diyos ko. Sabi naman ng iglesia, nagulat lang si Tomas. Wala namang sinabi ng Biblia mga nagulat si Tomas. Dahil sinabi mismo direktamente ni Tomas, mga Panginoon at Diyos ko. Palagpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi po ng Panginoon, mapapalad ang mga taong
naniwala, bagamat hindi nila ako nakita. Tayo yun. Tayo po mga kapatid, ang mga mapapalad. Nagsipaglingkod tayo sa ating Panginoon. Hindi natin siya nakita, hindi natin siya nahawakan. Ngunit naniniwala tayo mga kapatid na merong Diyos na buhay dahil siya po ay ating nararamdaman. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya mga kapatid, nararamdaman natin na siya nga mga kapatid ay nasa ating mga puso. Praise God! Kaya pag ikaw ay itinuring na anak ng ating Panginoon, meron tayong napakagandang kinabukasan mga kapatid na naghihintay sa atin. Just imagine, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa mga kapatid, siya po ay ating makikita gaya ng kanyang sarili. Paano natin makikita mga kapatid ang ating Panginoon? Of course, kailangan sa harapan ng Panginoon, ikaw ay magiging anak. Amen! Amen! Amen. Kailangan tayo po'y maging anak mga kapatid. Of course, kailangan mag-comply natin ang requirements kung paano magiging o maituring na anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Kaya, kung tayo'y mga anak ng Diyos mga kapatid, tayo na may pinapayuha. Dahil samantalang nag-antala pa o hindi pa dumarating ang ating Panginoon, ang sabi po ni San Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy, magpakalakas ka sa Panginoon! Amen! Bakit pinalalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos? Dahil alam po natin, mga kapatid, ang ating pakikipag-away, ang ating pakikipaglaban, hindi po sa pamamagitan ng laman at dugo. Hindi po, mga kapatid, sa pamamagitan nating puwersa. Ang sabi po ng banal na kasulatan, we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness, against spiritual wickedness. Kaya yun po mga kapatid, pinapayuhan po ang mga anak ng Diyos na dapat magpakalakas. Paano po tayo lalakas mga kapatid? Sa pamamagitan ng patuloy natin na pagkain. Kumain po tayo ng mga salita ng Panginoon. Ito po ang magpapalakas ng ating spiritual mga kapatid. And of course, kailangan meron po tayong communication sa ating Panginoon. Dapat magpakumbaba po tayo, dapat mananalangin po tayo, dapat hiningi po tayo ng saklulong Panginoon. Kailangan po po ang inyong tulong. Kapag nakita niya na tayo po'y nagpakumbaba mga kapatid, sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by Spirit saith the Lord. Then mga kapatid, sa larangan ng pakikipagdigma o pakikipag-away sa spiritual, palalakasin ka ng ating Panginoon na makakayanan po natin. Anumang pagsubok, anumang hamon ng buhay mga kapatid, makakasurvive po ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Amen! Purihin ang ating Panginoon. Now, yun po mga kapatid, ang katayuan po natin sa harapan ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, ang sabi rito mga kapatid, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi. Ibig sabihin, ito pa ang ating katayuan sa harapan ng Panginoon. Tayo pala yung mga saksi. Everybody say praise the Lord. Amen. Ibang klase mga kapatid, pag ikaw ay naging saksi ng ating Panginoon, sa papaanong paraan. Mga kapatid, Acts 1:8. Yan po ang paraan. Alam niyo po paano po tayo magkaroon ng karapatan para po makapagbahagi ng salita ng Panginoon? Hindi po mga kapatid, lisensya o kailangan. Yung sabi nila, paano mangangaral, magsisipangaral ang hindi sugo. Pero thank God, dahil may Acts 1:8. Merong Acts 1:8. Ano po ang sabi ng Acts 1:8? And he shall receive power. And everybody say, power! Power! Grabe mga kapatid. Ay yung power na yun mga kapatid, yan po ay nakakonect sa power ng, kung sa dynamo pa mga kapatid, yung power ng word power sa Griego, sa English
mayroon pang sa Greek word at saka sa Hebrew mga kapatid, means dynamite. Dynamite. Alam niyo man po ang dynamite mga kapatid. Mga matitigas na bagay, mga bagay na parang hindi kayang tibagin. Pero sa pamamagitan ng dynamite, posibleng yan po ay masisira. Oh. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, yung sabi po ng Acts 1:8, para sa mga anak ng Diyos ay binigyan po ng kapangyarihan. And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. Kaya mga kapatid, ang unang mga saksi, ang unang pinagkalooban ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, kundi ang mga apostoles. Lumao na, namatay na ang mga apostoles, mga kapatid. Judea, Jerusalem, mga kapatid, saklaw po tayo sa ating kasalukuyang panahon dahil unto the uttermost parts of the earth, sa maging sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa mga kapatid, pwede kang magiging saksi. Sa makatuwid, saklaw po tayo mga kapatid, kasama po tayo sa mga saksi sapagkat pinagkalooban po tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, repent and be baptized every one of you, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. At dahil Holy Ghost na yan, ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid ko, yan po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magpapatotoo kung ano man ang inyong tinanggap. Meron po kayong karapatan ibahagi ang inyong nalalaman, ang inyong tinanggap mula sa ating Panginoon. Amen. Hindi na kailangan ka pa mag-aral mga kapatid ng doctorate o sa theology mga kapatid. Once na ikaw ay tumanggap ng Espiritu ng ating Panginoon, meron na po tayong karapatan na magiging saksi. Anong nais ng Panginoon? Anong inaasahan ng Panginoon para sa atin? Ano man ang iyong tinanggap, hindi po mga kapatid nag-require o hindi po nangangailangan ng Panginoon, hindi po ibig ng Panginoon na ibahagi natin yung wala sa atin, kundi kung ano lamang po ang nasa atin. Everybody say praise the Lord. Halimbawa, tinanggap mo ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, malaking bagay yan na ikay sumaksi mga kapatid, sapagkat kung hindi sila mabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi mapapatawad ang kanilang kasalanan. Amen. 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 Nakakalungkot man po isipin mga kapatid, ano? Alam niyo po kung bakit kailangan talaga mabautismo ang tao sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi sa Father, Son, and Holy Spirit, dahil walang pangako po. Tingnan niyo mga kapatid, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Anong pangako? Walang pangako na forgiveness of sins. Wala po. Pero sa Acts 2:38, merong pangako. Ano ang pangako sa Acts 2:38? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission. Yan ang pangako sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Yan ang dahilan mga kapatid. Noong unang siglo, ang mga inutusan ng ating Panginoon, ng mga apostoles, silang lahat nagkaisa. Wala na isang apostol na hindi nagbautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo. Dahil pinagdilinan sila mga kapatid, sila ang pinagkatiwalaan ng hiwaga ng kaligtasan ng kaharian ng Diyos. Sabi po sa Galatians 1:8, though we are an angel from heaven, preach any other gospel than that which we have preached, and to you let him be accursed. Kahit kami ang hell mula sa langit, mangaral ng ibanghelyo na iba. Ang binigyan talaga ng karapatan mga kapatid, mangaral ng hiwaga ng
kaharian ng Diyos, kundi ang mga apostol. Mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay itakwil. Sa ibang translation, mga kapatid, mas mabigat, pakakasumpain. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya po, mga kapatid, ikaw ay naging saksi. Pag tinanggap mo ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, taas noo ka, napatawad ang iyong mga kasalanan. At makapagbahagi ka ng kabutihan ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Ito ang katotohanan. Hindi ito, mga kapatid, sabihin natin, ito ay walang kabuluhan at ito ay hindi na mahalaga sa ating kaluluwa. Nakakahalaga po ito, mga kapatid. Hallelujah! Paano ka magiging anak? Ikaw ay magiging anak kung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo dahil tinanggap mo ang kanyang pangalan at ikaw ay tatawagin Christian. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. At kung ikaw na naging Christian, mga kapatid, meron kang pangako mula sa ating Panginoon. Ang sabi, before I conclude, mga kapatid, hindi ko na paghabaan. Ang sabi po, ito po ang paggulay-gulayan natin. Paggulay-gulayan natin, mga kapatid, na pangako ng ating Panginoon. Ang sabi, beloved, now we are the sons of God. Mga minamahal, ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nalalaman kung maging ano tayo. Hanggang tayo po ay nasa physical pa, mga kapatid, hindi po natin ma-enjoy ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, huwag tayong masasaktan. Physically, nasasaktan tayo. And appointed unto man wants to die. Nakatakda talaga, mga kapatid. Di ba? Everybody say praise the Lord. Nakatakda talaga na tayo po ay mamamatay. Pero good news. Sabihin natin good news. Kaya na po, mga kapatid, kailangan samantalang hindi pa dumarating ang Panginoon, matanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Bakit? Dahil pag napatawad ang iyong mga kasalanan, mga kapatid, you are candidate for rapture. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo po, mga kapatid, ang pinakamapalad at pinakamimiti ng bawat mga anak ng Diyos na makabilang at makasama sa pagdagit ng iglesia. Bakit? Kapag ikay anak ng Diyos, mga kapatid, ikaw ay may pangako at may pag-asa na kapag tumunog ang pakakak ng Panginoon, palakpakan natin muli ang Diyos, pagka tumunog ang pakakak ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 to 16, mga kapatid, na ang wika, and the archangel, sabi nga, and the dead in Christ shall rise first, and they that remain alive will be caught up together, and we will be with the Lord forever. Sa makatuwid, mga kapatid, meron palang pangako ang Panginoon na hindi tayo, hindi matitikman ng sino man ang kamatayan kapag kasi nakasama sa rapture. Everybody say praise the Lord. Mga kapatid, sa totoo lang, talagang napufulfill na ang banal na kasulatan kapag ang Israel, Jerusalem, nahukob ng mga kalaban. Kapag tutulong-tulungan na ng mga bansa, hudyat na yan, mga kapatid, baka patutulungin niya na ang kanyang trompeta. Are you listening with me? Baka patutunugin niya na ang kanyang trompeta, mga kapatid. Hindi ba nagkamali ang banal na kasulatan? Tingnan nyo ngayon, laman ng pahayagan, laman ng balita. Grabe ang mga missiles. Grabe ang gera na talaga sa Israel, mga kapatid. Pero ganun pa man, pagtulong-tulungan na talaga ito ng napakaraming bansa. Maraming bansa, mga kapatid, yan ang hudya na dapat ayusin na natin, ihanda na natin yung ating mga sarili. In a moment, in a twinkling of an eye. Isang mata lang, mga kapatid, pagpatunugin ng Panginoon ang kanyang trompeta. Ang mga natirang buhay
sa pagbabalik ng Panginoon, sila'y sasalubong sa alapaap. Therefore, the only way to fly, gusto nyong lumipad, gusto nyong makaranas, mga kapatid, na lumipad, hindi na kailangan ng jet, hindi na kailangan ng aeroplano, mas matulin pa kaysa jet, mga kapatid. You know, the only way to fly is the rapture. And a twinkling of an eye. Isang-isa pa taga, ano kabilis? Talo pang jet, mga kapatid. Isang-isa pa, nandoon ka na. Hallelujah! At ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga buhay, tayo mga kapatid, na dinatnan mga buhay. Wow! Hindi na natin matitikman ang pagsik, ang lupit, ang tindi, kung ano yung termino pa na gamitin, yung nararamdaman ng taong namamatay. Hello, everybody say praise the Lord. Hindi na natin mararanasan yan. Our corruptible body will change it into uncorruptible body. Itong katawang nasisira, na subject sa ano-anong mga karamdaman, mga kapatid, papalitan ito ng katawang di na nasisira. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang pag-asa na ipinangako ng ating Panginoon sa mga anak ng Diyos. Kaya napakapalag po natin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ano pang hahanapin natin? Nasa Panginoon lamang ang pangakang ito. At sa Panginoon lamang natin, mga kapatid, mararanasan ang tunay na buhay, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan. At ang buhay na ipinangako ng Panginoon, walang kapantay. Bakit? Ang buhay na inihanda ng Panginoon ay buhay na walang katapusan, walang hanggan. Bukod sa walang hanggan ito, mga kapatid, walang hanggan din po na hindi po natin kaya ipaliwanag ang kagalakan, ang katuwaan. Hindi ka mukha dito sa sanlibutan, natutuwa nga tayo, panandalian lamang, mamaya papalitan naman ng lungkot. Napakadali lang kasiyahan sa daigdig na ito. Pero sa piling ng Panginoon bilang anak, hallelujah, magpakailan-kailanman. Mga kapatid, kapayapaan at tunay na kagalakan, magpakailan-kailanman. Hallelujah! Yan po, mga kapatid, ang naghihintay sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya habang naghihintay tayo, mga kapatid, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Paglingkuran natin sa may kagalakan, hindi na pinagsisihan natin na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Ano ba yan? Naglilingkod ako, maraming problema. Ikagagalak po natin dahil kabahagi po tayo, karamay po tayo sa mga hirap ng ating Panginoon. Dahil pagdating ng araw, karapat-dapat po tayo sa harapan ng Panginoon dahil naging kabahagi po tayo sa kanyang pagdurusa. Palakpakan po natin! Hallelujah! Let's all rise up! Tumayo po tayo, mga kapatid. I-celebrate po natin ang presensya ng ating Panginoon dahil siya po ang tunay na Diyos. Siya po ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan sa daigdig na ito. At maasahan po natin, mga kapatid, anumang mga challenges, anumang pagsubok na darating sa ating buhay, huwag kang mag-alala sapagkat nangako ang Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Amen! Ang Panginoon nangako, sasamahan niya tayo sa lahat ng panahon. Palakpakan po natin mga mensahe sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.